So ito, dalawang magkaibang investigasyon ang aarangkada na. Isa sa Kongreso, isa sa Senado. At ang iimbestigahan ay yung current at yung previous na President ng Pilipinas. Okay? Simulan muna po natin sa Kongreso kung saan iimbestigahan ng ating mga congressman. And they will summon, ipapatawag yung pong mga executives nung panahon ni dating Pangulong Duterte over the gentleman's agreement with China. Okay? House of Representatives Speaker Martin Romualdez said committees will invite past administration officials to shed light on the supposed gentleman's agreement entered by then President Rodrigo Duterte and China amid contradicting statements. Ngayon, haharap sila ngayon dyan sa Kongreso under oath. Kasama dyan si spokesperson Harry Roque siguro, si Tatay, o kasama dyan baka si Sal Panelo, hindi ko alam kung baka kasama din dyan yung mga foreign affairs nung panahon na yon. So, marami pong mga iba't ibang kasama po dyan ang maaaring humarap sa Kongreso to testify at para po maimbestigahan kung ano ba talaga yung nangyari dyan sa gentleman's agreement. Okay? So, ito po ay pinasa ni Congressman Kong Hoon ng Zambales. Okay? So, ito sabi ni Speaker Romualdez. Past officials will start with the past officials because they are responsible for executing agreements. Or maybe their foreign affairs officials, the executive secretary, o si Mijaldea, to ask if there was an executive order, and those who said that there was a gentleman's agreement because there is a former press secretary who said it exists and another said it does not. So, ang pinagkaiba lang kasi, dito, mas mahihirapan silang magsinungaling kasi under oath. Kung merong mga iba na gagawang magsinungaling, di ba, kung sa interview o sa vlog o sa kung saan man, pag under oath, ibang usapan yan. Kasi pag nagsinungaling ka at napatunayan, ikaw ay pwedeng kasuhan ng perjury. So, sa akin lang, importante itong malaman kasi ito yung binabalik sa atin ng China Importante po ito sa national security. So talaga naman kailangan itong maimbestigahan talaga ng Kongreso. I'm not sure if it will go as far as they will invite PRRD dyan sa Kongreso. Diba? Pero laking gulo yan kung sakali. Pero definitely, they will try to get to the bottom of this kung ano talaga yung nangyari dyan po sa secret agreement na yan. At bakit secret? At meron ba talaga? At bakit yan ang parating sinasabi ng China? Okay? Punta naman tayo sa Senado. Kung saan? Ang iimbestigahan naman ay coming from Senator Bato. Okay? So, siya po ay iimbestigahan niya sa Senado yung pong sinasabing, yung mga statements nitong si PDEA agent na yung pong PDEA agent na in-interview nitong si Maharlika Bato to investigate alleged PDEA leaks involving Marcos. Senator Bato de la Rosa will conduct a motu proprio hearing into the alleged PDEA leaks involving PBBM and yun daw illegal substance na seized in Alitagtag, Batangas. So ito siguro yung sinasabi din yung kay Maricel Soriano ba yun? May mga ganun-ganun pa. Ito naman kay Senator Bato, ito naman ay isolated incident ang parang pinapalabas nila na kung meron bang ganun. At ito ay halata naman para po subukang ipahiya, subukang maglagay ng doubt sa utak ng mga tao na si PBBM ay gumagamit talaga. Diba? Wala naman silang maaano dyan sa hearing na yan. Wala din naman patutunguhan din yan. Diba? Pero, kumbaga, nilalagay mo na sa utak ng tao yung doubt na baka gumagamit talaga si PBBM. Di natin alam. Tingnan natin. Baka naman may laman itong hearing na to. Baka naman meron siyang sorpresa bigla na ilabas dyan. Isa lang ang masasabi ko. Ito pong gagawing ito ni Senator Bato kung ituloy niya mamayang umaga na to this is a sort of declaration of war.
laban po sa administrasyon. Kung gawin to ni Senator Bato, kasi for the longest time, medyo nasa gitna siya, ayaw niyang diretsang kalabanin yung palasyo, pero nandoon siya sa side ng mga Duterte at ni VP Sara. Pero pag ginawa niya ito, this means handa na siya na makipaggera sa mga administrasyon na maaaring hindi matutuwa doon sa kanyang gagawin. Kasi obvious naman na ito po ay para usigin at para ipahiya ang ating Pangulo. Eh kung ano man yung lalabas sa hearing, di ba, nakaibato na yon. Kung meron siyang makuwang ebidensya dyan, kung meron siyang di ba, hindi ko alam, siya bahala dyan. Di ba, karapatan niya yan bilang senador. O ang sinasabi ko lang, syempre, merong mga tao dyan sa administrasyon na maaring hindi matuwa doon sa kanyang gagawin at baka this might lead na talagang all out na gera na dito sa kampo ni Senator Bato at nang sa mga kakampi ng palasyo. So, yan po ang mga dapat abangan po natin mamaya at sa mga susunod na araw. Kasi po talagang tuloy-tuloy na ang labanan, ang awayan sa dalawang kampo, may dalawang investigasyon na mga ganap. So, tingnan natin kung magbubunga ba ito ng prutas o ng magandang resulta o baka naman magsasayang lang tayo ng oras dyan pareho. Baka naman wala ding makuha. Pero sa akin, importante talaga yung sa gentleman's agreement. Kasi yun hanggang ngayon yun yung ginagamit, yun yung ginagamit ng China na against us na dahil meron daw So, importante talagang malaman yun for the sake of national security. So, yung isa, ewan ko, bahala na. Tingnan natin kung ano yung laman nun. So, see you po sa next vlog po natin, guys. Stay safe parate. Bye-bye.